Sabi mo, simpleng mamatayan. Sabi mo, ang kastayan. Sabi mo, pakinggan. Hindi mo ang taong bayan itahamon sa Kongreso. Hindi mo ang tinagulong sa Senado. Sila bayan. Sila bayan. Sabi ko si Pui Hindi naman yung kapunan. Ang katawan sa aking kapagulong. Hindi mo bayan itahan. Pagdaan sa tamang kore, maaaring naman. Saan mo ang kabataan na yan, ngayon tayo ang uwagdap may balance at nagawos sa aming talamikan. Ngayon, kung kaya tayo ay nagsama dito sa ipaalala sa administrasyon. Nagpera ng mga kayang Pilipino ang ating ginagawa. Kailangan sa kampal pagsusulan. Pera na sa ng Pilipino ang ginagawa na. Ako na sa ICC. Para sa kanilang mga kalakuan. Ilan po? Ang dami. Iusap sana ang Korte Suprema husgahan na, desisyon na yung mga kasong nakapending, lalo na yung tungkol sa kidnapping ni Tatay Digong Duterte at yung habeas corpus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Next naman po tayo, statement po kay galing kay Ngayong araw dyan, ay narito po kami sa harap ng hukuman. Lalo maya, baliktad na yung pagkatigin nyo kay Estrado. Na ay magbigay na po ng pagbiyahan dun sa yes po. Hindi po kami humihiling na sila ay magsunod one way or the other. Lamang ay magdesisyon na po sana sila sapagkat sa majority at overwhelming majority of the people of San Jose Norte ay sasabi sa happan ng maiso. bansa. Kung Majority. personal, sabihin po nila kung bawal ay At labang po ang kailangan kami din ay magtutumit na susuporta sa candidacy. Vice President naman. Sara Duterte kung siya ay matako bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa ngalan ay anong taon na siya ay tatakbo bilang Presidente ng Pilipinas. Pangalawa, isang nirepresent ko na organisasyon ang Mindanao Lawyers and Paralegals for Inday Sara. Ang aming presidente ay nandito ngayon si Secretary, former Secretary Abdullah Dax Panao. At gumawa din kami itong Mindanao Lawyers and Paralegals for Inday Sara. Gumawa din kami ng write-up at ibigay sa inyo. For the surrender of the dito ay ang ICC walang jurisdiction decision kay of the executive government. kahit saan batas. Maraming gusto sa Pilipinas ay nagsasabi Supreme Court na kahit foreigner surrender in accordance with the permanent president hindi pwede is it the law i-deport, that there is no need for any judicial proceeding. Even in the institution of the generatory. He said, arrest President Rodrigo Rua Duterte and bring him to a competent magistrate. According to passage here, the President was never brought to a competent magistrate. Therefore, there was a violation of the right of the President. It is a constitutional prescription that a citizen of the country should be brought out of the country without any division. The law is physically provided under the number 9851. That is not option, surrender, or extradition. That has to be submitted to the court, and for the court to decide. Until now, that thing was not decided. So it is about time that the Supreme Court should decide. Should have the case of Senator Bato and anybody
Facing criminal charges before the ICC. Will not be afraid to go out in the open. Because if there is a decision of the Supreme Court that the option of surrender was not in accordance with the Constitution, was not in accordance with the Republic Act number 985. Therefore, the arrest of the President Yun ang gusto namin was not sabihin in dito. accordance with law. Thank you. So, mga kababayan, Ito ginagawa na. Kasi tulong pa lang tayo. napaka-importante po ng desisyon ito. Bakit po? Kapag January po matalo sila sa impeachment. Sa Duterte. nandito na, hindi. Napaka-importante po ang decision po muna hinihintay po natin ngayon. Dahil halimbawa po, kung matalo po sila sa impeachment trial, ni Inday Sara, paano po kung gawin na naman po nila yung illegal na pag-aresto ng ICC hindi po Inday? Ito pong pag-aresto, ito yung decision ng Court Suprema ay atin po magiging basis dito. Salamat sa inyo. Nagkakagulo na sa Senado. At sana po, Hindi ko na sabihin ang laman ilabas na nila ang decision. Kita mo naman po, ikulong na yan. Mga kurakot. Dapat po yung judge nandiyan pa. Sir Mike, Secretary Ross naman, ang nalita ko hindi ko nakita ko dito sa partido ng PDP naman. Nakita ko dito kanina yung kaibigan ko si former Secretary Alfonso Posig ang nakaporsi sa lahat. Nung labing walong marino, yung malinaw sa akin, thank you. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. 5 taon. Okay, yun, magsusunod na naman. Talagang Na magsasalita ay isang tagabulakan ng maiso. para Ikaw na sasabihin ang pangalan. ng gobyerno at dalhin sa The Hague, Netherlands. Magandang hamot ko sa ating lahat. Sumundo sa ICC. Muli po ang harong Victor ay malaki ng araw para sa mga Pilipino. Hinapaikot sa mga Hindi lamang ito sa atin, ang mga maging sa inyong mga kapusan na sobrang lahat sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kayong din ang pinagpalasakitan. Kayo na lang ang gabismana sa pera. Kayo na lagi na lang ang sinaprot lang sa mga ganitong usapin. Sa ating republika. Ganyan po ang tabahan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa ngayon, Ngayon sa ating pangal na Supreme Court, kami po ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat kami sa inyong pagbasura sa impeachment o sa impeachment complaint na mga nasa Kongreso. Ito ka nasa Kongreso, na lagi na lang sinasabi na